Amen. Hallelujah. Kamusta po? Amen. Praise God. Happy birthday po, Sir Tess. Amen. I-announce no? Amen. Kamusta po? Kamusta? Kamusta po ang isang linggo lumipas na mainit? Amen. So, mainit pa rin ba tayo sa Panginoon kahit mainit? Amen. So, praise God. Sige po, ibabahagi ko po ngayon ay sa Luke 13. Yan. Amen. Thank you. Sige po. Sige po, tayo po tayo. Pinangamatan ko po itong the importance of repentance. Yan. Ano ba ka-importante yung repentance? Yung pagsisisi. Amen. So, sige po, basahin po natin ito sa Luke 13, verse 1 hanggang 5. Sabi po dyan, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na pinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. 2. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, dahil sa sinabit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang magbagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo higit sila makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Amen. Salamat sa salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O aming dakilang Diyos, Ama, salamat Panginoon. Sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakalob niyo po sa amin, sa inyo pong mga anak na nagmamahal po sa inyo. Salamat Panginoon sa isang linggo na kung saan patuloy niyo kami sinamahan. Ang inyo pong presensya, Panginoon, ay lagi namin naranasan. Lord, salamat sa pag-comfort niyo po sa amin sa araw-araw na kung saan, Panginoon, sa tindi ng init ba't nandoon. Father God, nandoon na patuloy niyo pong iniingatan ang inyo pong mga anak. Salamat, Panginoon. Salamat po. At Lord, sa gabing ito, tunay nga pong nagagalak po kami na kung saan nandito po muli ang inyo pong mga anak. Nagsasama-sama po kami dito sa church at ganoon din po sa bawat nakakapanood. Lord, salamat dahil patuloy niyo po kami pinag-iisa sa inyo pong Espiritu at sa inyo pong pag-ibig. Lord, salamat sa pribilehiyong ito kung saan hindi lang po namin maririnig ang inyo pong mga salita. But salamat, Lord, dahil pagkakaluban niyo po kami ng kaunawaan sa mga bagay pa po na hindi po namin kayang maunawaan. Lord, Holy Spirit, kayo po patuloy na pumagitna sa amin. Salamat dahil kayo po ang aming dakilang guro, Lord, at kami po inyo po mga estudyante. Father God, give us a fresh revelation sa inyo po mga salita. Lord, hindi lang po namin papakinggan ang inyo po mga salita. Bagkus, Panginoon, ipapaunawa niyo po sa amin ito na sa ganon, Father God, ito po'y maisa pamuhay po namin sa tulong po na inyo pong Banal Espiritu Santo. Lord, patuloy po kami nagpapakumbaba, nagpapasaliksik na aming puso't isipan. Sa ganon, Panginoon, kami maging karapat-dapat, Father God, sa inyo pong salita, sa inyo pong mga biyaya, at higit sa lahat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig. Lord, salamat sa gabing ito.
Patuloy niyo po kami samahan, ganoon din Panginoon ang inyo pong mga anghel, at Lord sa aming mga kapatid, Panginoon patuloy ng aking panalangin, Panginoon ay nandoon na mabuksan ang aming pandinig, at Lord papasukin namin inyong salita sa aming puso, sa aming buhay, at Lord tulungan niyo po kami na maingatan ang mga salitang ito, na sa ganoon may isa pamuhay po namin. Panginoon, nandito po ako. Patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon. Gamitin niyo nga lang po akong tungtungan. At ang inyo pong salita, Panginoon, na siya mamumutawi sa aking mga labi. Kayo po makikita, Panginoon, at hindi po ako. Gamitin niyo nga lang po kami mga tungtungan, Panginoon, ang bawat tumatayo po dito. At patuloy, Panginoon, ang aming aking panalangin, Panginoon, sa bawat tumatayo po dito, sa mga pastors and pastoral, Lord, na kung saan patuloy niyo po kami ingatan. Father God, patuloy na bigyan niyo kami ng kalakasan, karunungan na nagmumula sa inyo. Lord, yung kalakasan na kung saan minsan ay nandoon na kami nanghihina, but Panginoon, niyo pong kalakasan ay perfect sa aming mga kahinaan. Salamat, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Pinupuri namin kayo na dakila sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, puna po tayo. So ito po, no, importance of repentance. Ayan, yan pala yung title, ano. Amen. So ito po, no, kung tawag dito, kung papansin po natin, mula dun sa Sunday na binahagi po ni Pastor Negs, ano, alam niyo po yun, yung narinig natin kung anong idea, yung once saved, always saved, something ganon, kasi about you sa repentance, di ba, something ganon. At kahapon yung na-share ni Pastor Estela, no, yung may mga pagpapatawad, yan, no? At dito rin, eksakto rin, ano? So, may mga connection siya. So, dito po, no? Sige po, punta po tayo sa Luke 13. Ito po yung ating Bible reading, di ba po ba? Sa Luke 13 tayo ngayon. Sabi po dyan sa 1, sige po. Basahin ko po ulit hanggang 5. Sabi po dyan, dumating noon ang ilang tao, no, at binalita kay Jesus na pinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga titoy naghahandog sa Diyos. So, yan po, no. So, ito po, alam naman po natin, kahit ako po sinas ko, no, wala tayong mababasa, no, yung, kumbaga, secular history, no, about diyan sa sinasabi dito na kung saan na ibinalita kay Jesus Christ na kung saan may mga Galilean, no, na pinapatay si Pilato. Kasi nung panahon na yan, ito sa ating Panginoon Kristo, nasa Galilee pa siya yan, no, nagtuturo. At ngayon, habang nagtuturo siya, may mga dumating na Galilean din, mga Hudyo, na kung saan, ito nga, pinabalita na maaari sabihin natin, analogy lang, ano, na guro. May mga Galilea, mga pinapatay ni Pilato. Kasi nung panahon noon, so siyempre alam natin, naghahari no, si Pilato, no? Maaari, kaya kasi po, yung mga Israelita, naghahanap sila ng tunay na hari na kung saan ay sabihin natin, lalaban sa mga Romano. Ngayon, bilang isang si Jesus Christ, di ba po, lagi niya sinasabi, Son of Man. Di ba po ba? Hindi niya sinasabing King. Di ba po ba? Kasi yun ang gusto ng mga Hudyo na magkaroon ng isang hari. So maaari, itong mga Hudyo, sinasabi nila, kumbaga i-stir up nila yung puso ni Jesus Christ na, uy, may mga kababayan tayong pinatay ni Pilato, anong gagawin mo? Di ba po ba? Minsan ganun di ba po ba? So si Jesus Christ, iba yung kanyang response, ano? So ito yung mga maaari, kaya ito ibinanggit, no, ng mga ibang mga Hudyo, no, na taga Galilee. So ito po, wala po tayong mababasa, no, according dito sa secular history about sa nangyari to. But meron po akong nabasa, no, isang theologian historian din po, no, kay William Barclay, na kung saan pareho siya nangyari. O kasi isang aksidente din siya na ganito na yung pangyayari. Kasi nung panahon ni Pilato, no? Nung panahon ni Pilato, may pinapagawa siyang aqueduct
aqueduct. Tandaan niyo po yun, di ba? Yung tubig, daanan ng tubig. From Solomon Pool, di ba po ba yung Solomon Pool, kung matandaan niyo sa Jerusalem, di ba? Sa parting southeast, nandun yung pool tubig. Parang reservoir siya, something ganon. So, ang gusto ni Pilato, maggagawa siya ng aqueduct from Solomon Pool, papasok ng Jerusalem City. So, yun ang gusto niya ipagawa. Kaso, ang problema, yung pera na gagamitin, kukunin niya sa temple treasury. Na yung perang yun ay para lang sa Panginoon, ay para lang sa templo. Doon po nagalit yung mga pari at nagalit yung mga tao. So, ang ginawa, siyempre, panahon ng Romans. So, siyempre, pag sila gumawa ng batas, ng kautusan, walang magagawa ang mga Israelita kundi sumunod. So, ang ginawa ng mga, nagdala sila ng delegate, ng mga Hudyo, na kung saan, pupunta kay Pilato, at kung saan, nandoon na pinababalik, kung gustong bawiin uli yung pera. So, siyempre, grupo yun, isang delegation. So, ngayon, si Pilato, siyempre, nandoon na nagalit siya. So, nandoon na something gano'n, So, ang ginawa niya, kumuha siya ng mga tao, na kung saan nagbihis sila ng katulad din ng mga kaparesudyo, at sa karamihan noon na ng mga, kung saan ay, ng delegation na yon ng mga Hudyo, na kung saan ay parang something nagrarally. Hindi na parang something nagrarally, pero nandoon na nilalabas nila sa loobin nila na kailangan ibalik yung pera. Kasi sa templo yun Sa templo yun. So, ang ginawa, tas yun nga, at sa isang hudyat, nandoon yung mga taong ito na inilagay ni Pilato, pinagpapatay nila, yung mga, yung mga nagrereklamo na Hudyo, na Galilean. So, masasabi natin, magkaiba siya. Pero makikita po natin yung consistent na karakter ni Pilato. Na kung saan hindi mahirap para sa kanyang pumatay, na pumatay, na kung saan ay katulad nga yan, siyempre isa siyang Romano at nandoon na may hindi sinusunod yung kanyang utos, So hindi mahirap para sa kanya yan. Makikita natin doon yung kanyang kanyang yung kanyang karakter. Hindi mahirap para sa kanya na magpapatay, magkaiba man nung pangyayaring 'yon, pero doon makikita natin, yung kanyang karakter. Kasabi po diyan, sige po sa 2. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Amen. So ito, dito po, 2 beses minention ng ating Panginoon yung 2 disaster na nangyari, na kung saan, nung kapanahon niya, ito yung balitang-balita, Ito yung nangyari ng mga pinapatay ni Pilato, ng mga Galilean, at doon sa verse 4, na kung saan, sige po sa verse 4, tingnan natin sa verse 4. Yun. At ang 18 namatay na mabaksakan ng tore sa Siloe. So ito po, kung natatandaan niyo po si Jesus Christ, hindi ko lang matanda kung saan chapter po, may pinagaling siyang bulag. Pagkatapos sinabi niya, pumunta ka doon sa Pool of Siloe. Kasi yung Siloe, ibig sabihin yung sent, nandoon na kung saan maghuhugas sila. Naghuhugas sila. So ito po yun. Yung Pool of Siloe, diyan po sila sabihin natin naghuhugas bago po sila pumasok sa templo. At meron po diyan, hindi natin alam kung paano nakalagay yung tore, bumaksak yung tore, So, yun po yan. Masabi natin talagang isang aksidente. Dito, minention ng Panginoon yung 2 klase na aksidente. Una, isang disaster na kung saan ay gawa ng tao sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kamay. Pangalawang disaster ay yung sabihin natin natural disaster. Na kung saan ay sabihin natin mahina na yung pundasyon, humangin, something gano'n, walang kinalaman yung tao. So yun po yan, Madalas tayo, normally na pag-iisip, sasabihin natin, madali para sa atin, na kung saan,
may mga masasamang tao, may masasamang tao, may mabubuting tao. Madali para sa atin na kung saan isipin na yung ating Diyos na kung saan inaalaw niya yung mangyari sa masamang tao na gano'n, na maaksidente siya kasi masama siya. Di po ba? Ganon din naman, kung mabuti siya, mabuti rin yung inaalaw ng Panginoon. Ganon tayo minsan normal na mag-isip. Di ba po ba? Ewan ko po. Ganon pa rin po ba tayo ngayon? Tandaan nyo kay Job? Tandaan nyo po yung kay Job? Di ba po yung 3 kaibigan niya doon? Sabi ng 3 kaibigan niya, kaya kasi nagkakaganyan kasi may kasalanan kang ginawa. Pero totoo, wala naman. Di ba po ba? So ganito po yun, no? I hope tayo mga Kristiyano, hindi na po ganyan kung talagang kilala natin ang Panginoon. Kasi po sa labas, ganyan mag-isip. Kahit tayo po, dati pa, nung tayo, mas madali nating isip, ay, nangyari talaga sa kanya yan. Kasi masamang tao yan eh. Di ba po ba? Tapos, kung mabuti naman yung isang tao, ay, okay yan kasi mabuting tao siya, kaya ganyan maginhawa. Hindi po ganon. No? Dito po, kinokorek sila, yung mga Israelita at tayo rin, na hindi ganyan ang ating Diyos. Ayan po ba? Hindi ganyan ang ating Diyos. Although mapapansin natin, sa Old Testament, sinasabi doon ng Panginoon, lalo sa Deuteronomy, pag susunod ka sa akin, ito ang mangyayari sa'yo. Di ba po ba? Pag hindi ka susunod sa akin, ito naman yung mangyayari sa'yo. Di ba po ba? Yun po naman po, magkaiba po yun kasi yun ay blessing. May pagsunod po doon, kumbaga ibang topic po yun. Dito naman po, paano natin makikilala ang ating Panginoon Kristo na kung saan, pag masama ba ang tao, iaalaw talaga ng Panginoon yun. At kung mabuti ang tao, kaya gano'n nangyayari sa kanya. So, dito po, kumbaga, yung tema po nito, yung tema po nito, yung pamagat na ginawa ko po dito, importance of repentance. Kasi dito po papasok yun, no? So, yun po dyan. So, ganun tayo minsan mag-isip, kaya dito kinokorek ng Panginoon. Dito, ang pinopoint lang dito ang pinopoint po dito, sige, balik po tayo sa 3. Tama po ba? Sige pa, sa 2 muna. Sa 2. Sabi po dyan, sinabi niya sa kanila. So, ito yung tanong ng ating Panginoon Kristo. Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? 3, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Amen. So dito po, sinasabi po dito pinopoint po dito ng ating Panginoon Kristo na kung saan yung question niya, na kung saan hindi mas innocent o mas sabihin natin hindi mas guilty yung mga pinapatay ni Pilato kaysa doon sa mga karaniwan, no? Hindi sila mas guilty o hindi sila lahat, kumbaga, sabihin, ayun nga, pinapatay ni Pilato. Maaari mag-iisip tayo kasi, kaya nangyari sa kanila yan, no? Nagaano po yun, sabi po doon, naghahandog. Nasa templo po yun, nasa templo. Maaari, maiisipin natin, kaya nangyari sa kanila yan kasi, masamang tao yan. Pero sinasabi ng ating Panginoon Kristo, hindi. Hindi mas guilty sila, hindi mas makasalanan sila, o hindi mas guilty sila kaysa doon sa karaniwan. Kaya nangyari yon. Hindi po ganoon. No? Ano po sabi sa Romans 3:23? Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. So walang pinagkaiba doon sa pinatay ni Pilato kaysa doon sa karaniwan ng mga Galilean. Naunawaan po natin? Wala pong pinagkaiba, no? So, yun po. Naunawaan po natin. Kaya po sabi doon sa 3, sige po, balik po natin sa 3. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sige, sa 2 po, sorry. Diba sinasabi, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Sinasabi po ng ating Panginoon dito, walang pinagkaiba yung na mga namatay na taga-Galilea na pinapatay ni Pilato kaysa doon sa karaniwan na Galilean, maliban, sabi doon, unless you repent. Yun po pinagkaiba. Ito po, maladaan po natin yan para mas lalo po natin maunawaan.
Kasi po ito po yan, masasabi po natin, para po sa akin, masasabi natin, walang pinagkaiba, yung pinakamasamang tao na minsan, maaari, pinakamasamang tao, isang araw makikita natin na matay na lang sa kalsada. Pero wala rin pinagkaiba na maaari isang araw, yung man of God na nagsasalita dito, ay bigla na lang namatay. May pinagkaiba po ba? May pinagkaiba po ba? Kaya sabi doon, unless you repent. Nandun po yun. Tandaan nyo po yung pinakamasamang tao, bigla na lang namatay sa kalsada, at yung nagsasalita dito na man of God, nagbabahagi ng salita ng Panginoon, biglang ganun din nangyari sa kanya. Wala pong pinagkaiba. Ganun din naman, kung halimbawa sa isang luxury boat, yate na kung saan yung mga taong nandoon na nakasakay doon, siyempre mag-excursion sila, nandun magsisik sila ng pleasure, o na Sunday, sabihin natin. Tapos sudden, may nangyari sa kanila, namatay lahat sila. Walang pinagkaiba yon sa isang bangka, na kung saan ang mga nakasakay ay mga misyonaryo, pupunta sila ng isang lugar, magbabahagi sila ng gospel, at namatay din. Wala pong pinagkaiba yon. Pero sabi doon, unless you repent. So ito po unless you repent, you will all likewise perish. Nauunawa po ba natin? Unless you repent. Dito po, yung pinapakita po dito, yung analogy, pag i-analyze po natin, yung issue. Yung issue po dito, yung issue dito na binabanggit ng ating Panginoon Kristo, nakapokus doon sa kanyang tanong, na kung saan, ibig sabihin nun, bakit ba nangyari yun? Yan ang unang isa. Bakit ba nangyari yun? Pangalawang, kung i-analyze natin yung sa question niya, ano man ito sa akin? Ano naman ito sa inyo? Ano naman sa akin yun kung halimbawa yung pinakamasamang tao na yun, masama siya biglang namatay doon. At yung isang man of God, bigla naman sa pulpit namatay. Ano naman yun sa akin? Yan. Ano sa atin yan? Ito po yun. Ano sa atin to? Ano sa atin? Ito po yun, It means that we all may die at any time. Ano sabi po sa Hebrew 9:27, itinakda sa tao ang minsan mamatay, pagkatapos noon, paghuhukom. Amen? So, ibig sabihin lang nito, repentance must be a top priority. Yan. Kaya nga yung Sunday na topic ni Pastor Nex, di ba po ba? Nung ikaw tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, nagrepent ka mula nung nagkaisip ka hanggang sa tinanggap mo siya. Pero hindi yun doon nagtatapos. Nung tinanggap mo siya, lalakad ka pa May buhay ka pa Sa tingin mo, hindi ka magkakasala. Kaya doon dapat yun continuous. Yung paghingi natin ng kapatawaran at pagsisisi. So yun po yung pinagkaiba nun. Yun po yung pinagkaiba ng isang pinakamasamang tao na bigla na lang namatay doon sa kalsada at isang tao na nagsasalita dito, nagbabahagi ng Diyos, pareho silang namatay. Pero ang tanong doon, nakapag-repent ba? Nakapag-repent ba? Maaari, yung masamang tao, hindi natin alam, hindi natin pwede judge. Maaari, sa kanyang huling buhay, nakapag-repent siya. Minsan, dumating sa atin yan, Lord, bakit ganun? Unfair. Yan, narinig natin sa Kristo. Kayo po ba, nasasabi niyo po ba yan? Bilang isang Kristiyano? Bakit ganun? Unfair. Unfair? Bakit? Kung ibalik sa atin yun ni Lord, bakit? Fair ka ba? Di ba po ba? So, yun So, yun po yun. Naunawa po natin So, yung makikita natin, yun yung pinagkaiba. Kaya sabi doon ng Panginoon, 2 beses niya inulit, unless you repent, you will all likewise perish. So, yun po yun. So, yun po, repentance, ito dapat yung ating top priority. So, kasi nga po, doon po,
doon sa mga sabihin natin, doon sa mga Galilea na nangyari, no? Hindi naman nila alam na mamamatay na sila eh, no? At ganoon din doon sa nabaksakan sa Siloe, kasi naglilinis na sila eh para sa pagpasok sa templo eh. Hindi naman nila alam na mamamatay sila eh. Pero ang tanong doon, naging ready kaya sila? Yun. Ready kaya tayo? Alam niyo po, minsan may napanood ako na sa isang telebisyon, ini-interview niya yung isang matanda na. Sabi niya, tatay, ready ka na ba? Kung mamatay ka. Sabi niya, ready na ako. Nandiyan na yung ko, yung barong, pantalon, lahat, kompleto na. Yung kabaong, nandun na rin. Ready na talaga siya. Pati kanya paglilibingan. No? Siyempre, hindi naman Kristiyano yung reporter. Naalala ko lang siya, hindi pa rin ako Kristiyano noon bigla ko siyang naalala, naging Kristiyano na ako. Naalala ko yung taong yun. Ready na siya na mamatay, physical, pero kanyang spiritual hindi pa pala. Yun ang masama. Amen po ba? Sa buhay po natin, within 24 hours, hindi po natin alam. Kaya minsan nga, di ba po, kahit natutulog tayo, ready na po ba kaya tayo? Ready na po ba kaya tayo? Noong kahapon po, nung nag-testimony si Pastor Estela, di ba, na naginip po siya at hindi po maganda niya kanyang panaginip. Ako rin po, na naginip din po ako itong week lang, hindi ko matandaan kung Tuesday, Wednesday, no? Kaya napunta ako dito. Yung importansya, no, ng pagsisisi. Yung importance of repentance. Kasi po, doon sa panaginip ko, ang nakita ko doon, ako, tatay ko, tsaka isang kapatid na lalaki. Bigla na lang akong natumba, parang inaatake ako. Sakit ng puso ko, sakit. Ang sakit, bigla akong natumba. Tapos nung hinahawaan ko yung puso ko, bawat pintig niya, ang sakit. Tapos nung hinahawaan ko siya, tinignan ko siya, no? Tapos doon sa skin ko, nakaumbok yung ugat. Nakaumbok yung ugat niya, no? Malaking ugat. At habang hinahawaan ko yung ugat, yung bawat tibok niya, nung nararamdaman ko, ang sakit, talagang masakit. Ngayon, yung panaginip na yun, para siyang totoo na nararamdaman ko ang sakit. Sabi ko, naku Lord, mamamatay na yata ako. Sabi ko, nakapag-repent ba ako? Yun. Kita niyo po yun. Sa panaginip yun, nasabi ko. Kayo po kaya, mangyari po yun sa panaginip nyo, masabi niyo po kaya yun? May nagawa kaya kahit sa panaginip? Na kung sakita niyo po yun, aware. Ako aware. Panaginip lang yun. Pero aware ako. No, na kung saan, naku Lord, mamamatay na yata ako. Pagharap ko kaya sa inyo, malinis ang aking puso. May nakapag-repent ba ako sa mga kasalanan ko? At napatawad ko na ba yung mga nagkasala sa akin? O yung nagawa ko ng kasalanan? Ganon yung pumapasok. Ito po napansin ko sa isang Kristiyano, normal po yun. Para po sa akin. Kita niyo po. Sa isang Kristiyano, pag mayroong isang namatay, Kristiyano po pag mayroong isang namatay, ang iisip kaagad natin, nasave kaya siya? Kayo po, ganun po ba inisip nyo? Nasave kaya siya? Nabahaginan po kaya siya? Yun po sa isang normal na Kristiyano. Pero pag hindi, baliwala sa kanya yun, hindi niya isipin yun. Kasi normal sa kanya na namatay siya. Patay siya. No? Pero sa isang Kristiyano, hindi po. So yun po yun, at doon nakita ko, yung tatay ko, tutulungan ako na ibangon ako. Tapos sabi ko, tayo masakit. Tapos sabi ko, okay lang naman, okay. Tapos bigla na lang ako nagising. Tapos sabi ko, praise God, Lord, bigyan po ulit ang pagkakataon. Tapos pray ako, Lord, alam ko, may dahilan yun. Hindi mo sa akin binigay yung panaginip na yun para lang isa siyang dumaan na panaginip. So kung ano man po yung aking pang kasalanan na hindi ko pa nasusuko, yung mga something gano'n, at hiningi pa ng tawad, talagang tayo po mamaya, habang nagbababad po tayo, isurrender na po natin yung lahat meron dyan sa puso natin. Yung mga galit, inggit, ano pa man yan. Di po ba? Dahil wala po tayong pinagkaiba na kung paglabas natin dyan, may mangyari sa atin. At least ready tayo. Kaysa doon sa mga ibang tao na kung sasabihin natin, bigla na rin din sila namatay at hindi sila ready. Yun po pinagkaiba natin. Amen po, nawa naman po natin. Ready na po ba kayo? Mamaya sa pagpikit natin, sa pagtulog.
Ready po ba kayo? Nandun po ba yung kapayapaan? Dapat nandun yung kapayapaan. Amen? That no matter what happen, no, nandun yung peace. No? Nandun yung peace. Na Lord, alam ko, nilinis mo na ako. And kung nandoon, Panginoon, kunin mo ako ngayon, nandoon yung kapayapaan ko, pagharap ko sa Ama, kasama kita. Amen po ba? Hindi ko po alam bakit ito po, no? Pero ito po kasing importansya ng paano ng repentance, no? So, yun po, dapat maging ready po tayo. Dito po, no, warning, in context po, warning ito ng ating Panginoon Kristo sa mga Israelita. Kasi po, within that generation po, yun, generation po na iyon, no, after ilang dekada ang lumipas, no, nang nagrebelde ang mga taga-Jerusalem, doon na po nagiba yung templo. Nagiba ang templo, nagiba rin yung ibang parte ng wall. Kaya, ito po yung sinasabi ng Panginoon. At yung mga panahon na yon, nung giniba yung templo, yung mga taong namatay, no, yung mga tao, yung mga Hudyo na kung saan hindi nila tinanggap ang ating Panginoon Kristo, hindi nila pinaniwalaan, yun po nangyari sa kanila. Hindi sila naging ready. So, in context po ito yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, sa atin naman po sa kasalukuyan. Yan. Ito po isang warning sa ating Panginoon. Na kung saan, lahat din po tayo, unless we repent, lahat din po tayo mapapahamak. Ganyan po ka-importansya yung pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. So ano po ba yung bakit po ba napaka-importansya itong repentance? So ano po ba yung alam mo po, minsan nag-usap kami mag-asawa, no? Yung mga pangangailangan talaga, no? Yung talagang need ng isang tao. Siyempre, nandiyan yung tubig, pagkain, no? Pero minsan, sobrang init, sabi ko nga sa asawa ko, alam mo, yung aircon, necessity na rin siya eh. Di ba po? Kasi sobrang init. Doon sa makaka-afford, di ba po ba? Talagang necessity na siya. Pero doon sa hindi pa talaga kaya, wala po tayong magagawa. Magpaypay po talaga tayo. Pero ngayon po, sa tindi ng init, masasabi po natin yung aircon, necessity na po talaga siya. Parte po siya ng pangangailangan ng isa pong tao. So yun po, bakit po necessity of repentance? Una po, lahat po tayo ay dapat mag-repent. Bakit? Kasi lahat po tayo guilty. Sino po dito hindi guilty? Sino po dito hindi guilty? Lahat po tayo guilty. Amen po ba? Kaya yun po sinasabi ng Panginoon, kung sinasabi ng Panginoon doon sa mga Galilea na namatay at doon sa namatay, nabaksakan sa Siloe, hindi sila mas guilty kaysa doon sa mga pangkaraniwang tao. No? Kaya sabi doon ng Panginoon, unless they repent, yun ang pinagkaiba. So dito po, lahat po tayo dapat nandoon na only to repent because, kailangan natin mag-repent, magsisi, humingi ng kapatawaran, araw-araw, lalo na bago po matulog, no? Kasi lahat po tayo diyang guilty. Ewan ko po kung may mga ibang hindi siya guilty, no? Pero sabi po sa Romans 3:23, lahat po ay nagkasala. Lahat po tayo guilty. Wala nakaabot sa kapamantayan ng Panginoon. Amen po ba? Agree po kayo? So yun po, no? Makikita din po natin, no? Si Jesus Christ, after po ng kanyang water baptism, after po ng kanyang baptism, di po ba si John the Baptist? Binaptize siya sa water. At pagkatapos nun, yung temptation sa wilderness. At pagkatapos nun, yung una niyang sermon, ano yung una niya sa kanyang sermon? Yung about repentance. Sige, puntahan po natin sa Matthew 4:13. Ito po yung kaagad yung una niyang sermon. Matthew 4:13. Ang hindi na siya sa nasa ng Iran, kundi sa bayan ng Capernaum, nasa kabaybayan ng Lawa, ng Galilea, sakop ng Nebulan, Neftali. Sige po. Sa gayon at tupad, sinasabi ng Propeta Isaias, lupain sa Bulin. Sige po, lupain daan na pamunta sa Lawa, bayan Jordan. Tama ba? Tama po ba ako? 17 pala, sorry. 17. Yan.
Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ituro niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. So ito yung kagad ko niya sermon, repentance, magsisi, no? Ganon din po, no? Yung repentance, kita niyo po ito po. Ito lang po yung aking nakita, no? Repentance comes before believing. So kailangan magsisi ka muna bago ka maniwala. Mahirap po yung maniniwala ka muna bago ka magsisisi. Diba? Mag-repent ka muna, nasa ganon. Tama po ba? Sige po sa Mark 1:15. Mark 1:15. Puro po Bible, lang po ito Babasahin lang po natin. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos, naghahari na ang Diyos. Kaya, magsisi na kayo, talikuran na inyong mga kasalanan. Paniwalaan, sabi niya, no? Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. So, kailangan mo na magsisi na kayo, talikuran inyong mga kasalanan. Pagkatapos nun, bago maniwala, paniwalaan na ninyo ang magandang balita. So, ganun po yun, no? So, ganun din mo na, repentance comes before forgiveness. No, sa Luke chapter 24 verse 47, no? Ganun din po naman, repentance comes before conversion. So, siyempre, bago ka mag-convert, siyempre tayo po. Bago tayo na-convert bilang isang Kristiyano, nagsisi muna tayo. Tama po ba? Hindi muna tayo naging Kristiyano pagkatapos nag-repent tayo. Kayo po, naging Kristiyano po ba kayo muna bago kayo nag-repent? Di ba po, pag nagbabahagi tayo, nandoon, pinapanalangin mo sila o ginagabayan natin sila na magsisi muna sila. Tama po ba? Pagsisihan muna nila. Amen? Yung kanilang mga kasalanan bago po sila ma-convert na isang Kristiyano. Yun po yan, no? At ganun din po, no? Kinuman po ito ng ating Panginoon, no? God commands repentance sa Acts 17:30. So ako lang pa magbabasa, no? Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya, ayun po, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. So ito po, command po ng ating command po ito ng ating Diyos, no, sa Acts 17:30. So ito po, yung importance po ng repentance. Ito po ngayon ang aking pamagat, Repentance is very prominent. Napaka-importante po nito, no? Kasi sa subject, lalo sa scripture. Kung magbabasa po kayo from Old Testament to New Testament, no? Mahigit 100 na kung saan sinasabi po dyan, repent. Repent. Yung mga Israelita, di po ba? Yung mga Israelita, nandoon na sinasabi lagi ng Panginoon, magsisi kayo, magsisi, talikuran, talikuran. Hanggang pagdating ng ating Panginoon Kristo, ganun pa rin. Ang kanya pong sinasabi, magrepent, magsisi, talikuran. Yung mga kasalanan. Ganun din po, yung tema ni John the Baptist, about repentance. So mabasa po natin sa Matthew 3 verse 1 and 2. Sabi po doon, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So yung tema po ni John the Baptist, kahit siya magpunta, laging yung pagtalikod sa kasalanan, yung pagsisisi, Ganun din po, inutusan ng ating Panginoon yung kanyang mga disciple na kung saan magbahagi ng salita, nandoon na repentance pa rin, yung laging sinasabi ng ating Panginoon. Sa Mark 6:12, sige po, Mark 6, Verse 12. Sabi po dyan, humayo nga, ito, pinapahayo niya, pinapahayo ng ating Panginoon Kristo. Humayo nga ang 12 at nangaral ang mga tao, ang mga tao ay dapat nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi. So yun po, about repentance. Ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Bago po i-preach, kita niyo po, John the Baptist, ang ating Panginoon Kristo, si John the Baptist,
yung kanyang mga disciple, ano yung una nilang ipinipreach? Repentance. Kaya tayo po, di ba po ba, pag nagpapatanggap po tayo ng mga bagong soul, yun po ang dapat, repentance. Malaman nila na sila ay makasalanan. Malaman natin na tayo ay makasalanan. At kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi pwedeng maniniwala ka muna kung hindi ka muna na magko-confess ng iyong kasalanan. Hindi pwedeng magko-convert ka muna hanggat hindi ka kino-confess ng iyong mga kasalanan. Lahat mag-uumpisa sa repentance. Mga kapatid, naman po ba natin? Ganun po kaimportante ang repentance. Yung pagsisisi, yung paghingi ng tawad. Kaya po napakahirap. Lalo na sa isang Kristiyano na sa kanyang puso, may parte pa rin ng walang pagpapatawad. Kasi kung titignan niyo, kung babasahin niyo, ito katulad po na isinishare ko, yung tema ni John the Baptist, repentance. Yung unang sermon ng ating Panginoon Kristo, repentance. Yung unang mga disciple na humayo, ay tinuro nila repentance. No? So ganun din po, no? Sa Acts 2:38, sabi, ganyan din po, no? After the Pentecost, no, yung mga disciple, ipinis din po nila repentance. Sa Acts 2:38 po. Acts 2, bungad ng Acts. Repentance pa rin. Kita nyo, kaya po sinasabi, no, although hinanap ko po siya lahat, doon nyo po makikita talaga, lahat bago. Repentance, repentance, repentance. Kasi ganun po siya kahalaga, mga kapatid. Ganun siya kahalaga. Sumagot si Pedro, pagsisiya, ito po. Tumayo si Pedro. Acts 2. Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo, talikuran na inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Repentance muna kaagad. Upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Amen po? At ganun po, no, kay Apostol Paul, yan, ganyan din po about sa repentance. Yung una niyang pinreach sa Acts po yan, sa Acts 20, 21, kahit di na po natin puntahan. At ganun din po, ito po, yung burden sa puso ng ating Panginoon. No? Sa 2 Peter 3:9, no? Na kung saan, ang lahat ay dapat magsisi. No? Ito po, 2 Peter 3:9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Kita niyo, pakinggan niyo po maigi. Namnamin niyo po itong salita. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya, kita niyo po hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Yan ang burden sa puso ng ating Panginoon na ang gusto niya ay lahat. Lahat, mga kapatid. Ganyan po kaimportante. Yung pagsisisi, yung talikuran. Amen po. Repentance. Ano ba I mean repentance? It means a change of mind, a change of heart towards God. Tama po ba? No? Ganun din, ito po masakit mabasa. Basta ibalik po tayo sa Luke 13. Kasi po, pag dito po tayo nag-fail, no? Pag dito po tayo nag-fail at hindi natin sinunod, no, katulad nga po doon sa Acts 17:30, no, ito'y command, no, ng ating Panginoon. Ang sabi po diyan sa Luke 13:3, sabi po diyan, malibang magsisi kayo talikuran inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Maliban magsisi tayo talikuran ng ating mga kasalanan, mapapahamak din tayong lahat. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba sa mapapahamak dyan sa labas at nung mapapahamak dito sa loob. Ang tanong, ako I believe, yung mga nandito, ready. Amen? Hindi natin sinasabi na mas guilty sila kaysa sa atin. Dahil tayo guilty rin.
Guilty rin tayo. Ang pinagkaiba lang, I believe and I pray, ready tayo. Amen? Ready tayo. So ito po, no? Naitanong ko lang, paano ba napoproduce yung repentance? Yan. Paano ba dumarating sa tao yan? Paano ba dumarating, no? Basically po, no, ito po yung regalo ng ating Panginoon. Hindi ito po galing sa atin. Hindi po natin kaya yun mag-isa. Kasi nga, kung masamang tao ka at walang divine intervention ng Holy Spirit, hindi ka makakapagsisi. Kasi nga, ang nature mo nga makasalanan no? So yun, ano po yan? Ang regalo po ng ating Panginoon. Punta po natin sa Acts 11:18. Acts 11:18. Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagtutuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Ito po si Peter. Ano po ito, no? Sa Acts 11. Sa Acts 10, pinuntahan ni Peter sino? Si Cornelius, isang hintil. Sinabi dito, ba't ka nagpunta sa bahay ng mga hintil? Ang kaligtasan sa mga Hudyo lang. Pero ito pinaliwanag ni Peter. Nananaginip ako. Pinakita. Ito, I believe, alam niyo na po yun, di ba po ba? Yung, kung i-analogy ko lang po, no, yung tela, yung iba't ibang hayo, di ba po ba? So ito po yun, no? Ito po yun. Na marinig nila ito, yung nagpaliwanag na si Peter, sa Jerusalem to, tumigil na sila sa pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, ito po, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan. It's a gift. Binigyan din ng Diyos ng pagkakataon, magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Gift po iyon. Halo po sa atin. We are undeserving. But it's a gift na binigay po sa atin. Ang tanong, yung regalong iyan, kung iyan ay nakarap, binuksan mo ba? Ginamit mo ba? Ginamit mo ba yan? Yung pagsisisi na yan? O ilang beses nung nagsisi ka lang, nung unang tinanggap mo ang Diyos, o unang tinanggap natin ang Panginoon, pagkatapos nun wala na. Ganun po ba dapat? Hindi. It continues po yan. Amen po ba? Ano po ba natin? Sabi rin po doon sa 2 Timothy 2:25. Sige po, 2 Timothy 2:25. Sa mga Bible verses na lang po ito, kita niyo po. Ito pong kahalagahan. Siguro sa bagay, kung panonorin niyo ulit, doon niyo palang isusulat. Ngayon, kung talagang na-memorize nyo na yung mga Bible, ako po bihira lang po ako nung magbigay ng mga napakaraming Bible verse. Most of the time, pag nagbabahagi ako, expository. Alam po ba, expository talagang na-expose ko po. Halimbawa, isang chapter o ilang verses na magkakasunod. Pero po dito po iba. Kasi kailangan malaman ko ano ba yung importansya ng repentance. So, ito ilan lang po ito na lumabas ng mga scripture po. Sasabi po dyan, 2 Timothy 20:25, sabi po dyan, mahinahon ninyo, ito po si Timoteo, tinuturuan siya ni Paul. Mahinahon niyang tinuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling marapati. Ito po, baka sakaling marapati ng Diyos na sila'y magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Amen. So yan po, repentance po, pribilehiyo po yan. Pribilehiyo po na ginaran sa atin ng ating Diyos na masalangit. Pribilehiyo po yan. Sakaling marapati ng Diyos na sila'y magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ganon din po, sa mga tao, kung saan halimbawa binabahagi na natin, pag ibinahagi po natin yung gospel, yung kaligtasan, nandoon may iba, sabi natin, nakukonvict kagad sila ng Holy Spirit. Amen po ba? Nakakonvict sila at nandoon, nagkakaroon kagad sila ng mga, I believe na experience yun yan, pag may binabahagi ng kayong mga bagong soul na kung saan ay
nandoon na tatanggapin nga talaga nilang ating Panginoon Jesucristo. So, sa pagbabahagi po niya nandoon na yung Holy Spirit kagad, magkakaroon kagad sila ng conviction. At magkakaroon kagad sila ng great desire na magsisi. So, yan po yan, At nandoon, makikita natin yung resulta, individual. Halimbawa po kay Jonah. Si Jonah. Sabi ng Panginoon kay Jonah, pumunta ka sa Ninive. Sabihin mo sa kanila, tama ba yan? Parurusahan ko sa tao, gugunawin ba o something ganon? Kaya po ba? Pag hindi sila nagsisi, so in 40, tama po ba 40 days? Tama po ba ako? 40 days kay Jonah. And then after 40 days, di ba po ba? Makita ng Diyos na talagang nagsisi sila at hindi sila napahamak. So nakikita natin kay Jonah, nung binahagi niya yung gospel sa Ninive, they receive yung message at nandoon, tumalima sila sa ating Panginoon. Ganon din po, kung tayo nagbabahagi at nandun po kagad yung conviction. Nandun po kagad yun. Ng Holy Spirit sa isang tao na binabahaginan mo na kung saan magkakaroon siya ng conviction talaga na kung saan magkakaroon siya ng pagsisisi. Ayan po. I believe na naman po natin yun na nakikita naman po natin yun. So, nandun po yung conviction. Ewan ko pa sa inyo, nung pinatanggap po ba kasi kayo, nandun po ba yung conviction? O nahihiya lang kasi kayo doon sa nagpapatanggap sa inyo? Hindi po. Nandun ba kagad yung conviction ng Holy Spirit o nahihiya lang kayo sa nagpatanggap sa inyo? And nawa, nandun yung conviction. Ganon din po sa Romans 2:24, kahit ako lang po, sabi po dyan, sa Romans 2:24, hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos, kaya binibigyan kaniya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Kita niyo po yun? Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos, kaya binibigyan ka ng pagkakataon na magsikita? Gaano kabuti ng ating Panginoon? Binibigyan tayo ng pagkakataon. Araw-araw po, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. 24 hours, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Alam niyo po, minsan nasabi ko po, meron po, sabi po sa Revelation, di ba sabi po na i-share ko minsan, bumili kayo sa akin. Di ba sabi ng Panginoon, bumili kayo sa akin. Di po ba? Ano po yung currency na dapat meron tayo? Kasi hindi po pera natin Ano po? Yung time. Alam niyo po ba, sa bawat tao, mapakristyano man niya, may relasyon sa Panginoon o wala, pagising lang sa umaga, iisang currency meron sila. Time. 24 hours. Pero at the end of the day, makikita nyo yung distinction ng tao na kung saan ginamit niya yung time, may ginamit siya, yung time niya, may ginamit siya para sa Diyos. Ewan ko po, paano niyo po ba ini-spend ang time niyo? Sa umaga. Pagkagising pa natin kaagad, busy na kaagad tayo. Kaya at the end of the day, pag-uwi natin, pagod na pagod tayo. Stress na stress tayo. Alam niyo po, ayan po nakikita ko. I believe, nakikita ko po yan sa mga Kristiyano. Sa iba, pag ang isang Kristiyano, yun lang yung currency na meron tayo, time. Lahat tayo. Pati dyan sa labas, time. Pero paano ba natin ito ini-spend? Nagbibigay ba tayo ng oras? Kung sa umaga pala nagbibigay tayo ng oras para manalangin, magbasa, mag-meditate, pag uwi natin, kahit ka pagod na pagod, masayang-masaya ka pa rin. Nararamdaman niyo po ba yun? O hindi? Nararamdaman niyo po ba? Yun po pinagkaiba. Ngayon, pag hindi niyo po nakikita yun, may problema po sa inyo. At dapat makita niyo yun. Dapat po nakikita niyo yun. Amen po. At ganun po sa Revelation 3:19, sabi po dyan, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo talikuran ng iyong mga kasalanan. Amen. Yan. Sinasaway ko at pinapakita niyo po yun. Dahil sa minsan po, minsan ginagamit ng Panginoon. Minsan, ayan po, pinapalo. Masakit po yan. Pinapalo. Ang laki-laki ko na. Lord, ang laki-laki ko na. Papaluin mo pa ako. Pero yun po minsan kailangan yan
na tayo'y paluin para ma-realize natin na meron tayong nagawang hindi maganda sa kanyang paningin. Amen po ba? O baka naman pinapalo ka na, lalo ka pa nagrebelde. Dalawa lang yan. Imbis na tignan mo, sitwasyon mo, bakit ka nakakaranas ng ganon, dahil meron sinasabing Panginoon, o mas lalo ka nagrebelde. Amen po ba? So yun po, kaya nga sabi po dyan, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka at pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Amen po? Sino pa po ba dito hindi napalo ng Diyos? Kayo na, pag hindi kayo pinalo, may problema po sa inyo. No? Lahat po tayo pinapalo. At dapat magpasalamat tayo. Kasi sabi doon, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Amen po? So yan po. So ito naman po, ano ba yung resulta ng repentance? Ano po ba yung resulta ng repentance? Yan, ito maganda po ito, no? Ano pong yung resulta ng repentance? Una, nandoon yung higit na kagalakan sa kalangitan. Higit na kagalakan. Mas marami ang nagagalak sa kalangitan. Sabi po sa Luke, punta natin sa Luke 15:7. Sabi po diyan, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan. Kita niyo po yun? Isang makasalanan na tumalikod sa kanyang kasalanan. No? Grabe yung kagalakan sa kalangitan. Ito po yung resulta ng repentance. Ito po yun, no? Pangalawa po, ito, it brings pardon and forgiveness, sa ating kasalanan. So sa Isaiah 55 po, Isaiah 55, 7. Isaiah 55:7. Tagalog po natin sa New King James po, para makita natin pardon. Sige, Tagalog po muna. Sabi diyan, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Sige po sa New King James Version po natin. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him and to our God, for He will abundantly pardon. Saan po natin narinig yung pardon? Saan po natin narinig yung pardon? Karaniwan narinig natin, di ba, sa Sa korte? Sa kulungan. Kaya po ba? Binibigyan ng pardon, binibigyan ng pagkakataon, no? Yun, mapalaya. So, ikita niyo po yan, no? Kaya nga tayo po, kung magsisisi at mahingi ng kapatawaran, andun po yung kalayaan. Naniniwala po ba kayo? Pag tayo po, inilabas natin lahat sa ating puso yung galit, yung inis, yung inggit, basta lahat. Ewan ko po, naramdaman niyo po ba yun? Andun po yung kapayapaan, kalayaan. Kaya dapat po na ilalabas yan. Kaya sabi doon, for He will abundantly pardon. Amen po ba? So hindi po, itong pinakamasarap sa pangatlo, ito, pagkakalob sa atin, yung banal na Espiritu. Sige po sa sa Acts 2:38. Yan po, Ito si Pedro, kanina lang din po binasa natin. Ay po dito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ninyo mga kasalanan. So, pagsisihan, talikuran mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ito yung resulta ng repentance. Pakinggan niyo po. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yun ang pinakamasarap. Amen po mga kapatid? Yan po, The Holy Spirit, ibubuhos sa atin yan. Yung presensya ng Panginoon. Kanyang Holy Spirit. Once na tayo yun nga, humingi ng tawad, magsisi, tumalikod. Amen po? Alam ko po, proseso po. Ang proseso,
proseso po talaga yung sabihin natin yung paghingi yung pagbabago o sabihin natin yung pagpapatawad. Pero alam niyo po no, kagandahan nito sa ating Panginoon. Kasi sa atin may word na process eh. Pero sa Diyos wala. Humingi ka ng tawad. Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Sasabihin ba ni Lord, o sige, dadaan ka muna sa mga proseso. Proseso yan eh. Ganun ba ang Panginoon? Hindi. Hindi po ganun. Once na tayo, no, wholeheartedly, genuine, na humingi ng kapatawaran, ng pagsisisi at tumalikod, nandun kaagad yung paglilinis ng ating Panginoon. Amen po ba? So, yan po yan, no? So, sa atin po, no, na-redeem na bilang makasalanan, no? Nandun, dapat hindi tayo, although sabihin natin, hindi naman tumigil sa pagsisisi, hindi na sabihin na, gagawa ako ng kasalanan ngayon, tapos gagawa ulit ako kasi makakahingi naman ako ng tawad. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon. No? Ibig ko lang po sabihin, kasi po, sa araw-araw, hindi po natin namamalayan. Minsan, sa ating karakter, madaling mainit ang ating ulo, nakapagsalita tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda. Pero ang kagandahan po, no, meron na po tayong Diyos na nagkukonvict sa atin, may Holy Spirit na nagkukonvict sa atin na mali yung ginawa mo, anak. At doon, makakahingi tayo ng kapatawaran. Doon, makakapagsisi po tayo, no? Nandoon na dapat lang po talaga, no? Patuloy tayo. Kasi nga, katulad nga po sinabi ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, sa tingin nyo, mas guilty yung mga Galilean na yon na pinatay at yung mga Hudyo sa nabaksak ng Siloe kaysa sa atin. Hindi po sila mas guilty kaysa sa atin. Ang pinagkaiba lang po, no, nandoon ay ready tayo. So dapat po, no, yung ating paghingi ng ating kapatawaran o pagsisisi po, no, kailangan po aware po tayo sa bawat oras, sa bawat araw. Na pag tayo po may nagagawa po na hindi mabuti o hindi kaaya-ana sa paningin ng ating Diyos at ng ating kapwa, nandun natin na bago lumubog ang araw, kailangan pagsisihan po natin yon at hingi po ng tawad. Hingi po natin tawad sa ating Diyos at sa ating kapwa. Amen po ba? No? Para sa atin, Lord, ang hirap nun eh. Sa ating kapwa. Kung sumagot si Lord, nahirapan ba ako na patawarin ka? Yan po ba? Nahirapan ba ako na patawarin ka? Lord, Diyos ka eh. Ano ba sabi ng anak ko nung nakapako siya? Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam kanilang ginagawa. O ano pa iba dadahilan mo? Alam po, wala po tayong may dadahilan. Po. Pero nandoon, no, sa bawat araw, dapat po lumalakad po tayo. Lagi po tayo lumalakad na kung saan mayroong pusong pagkumbaba. Amen po ba? Buhay na kung saan ay alam po natin, aware tayo sa bawat gawa ng kaaway. Aware tayo, no? Na kung saan dapat tayo ay magsisi o pagsisihan, talikuran ng ating mga kasalanan. Amen po? Ito po, para po sa akin po ito, ewan ko po sa inyo, no? Yung repentance po, itong repentance po, no, preparation po ito. Para po sa akin, na preparation po para sa akin to, na kung saan, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon para mapalaya, no? Pero hindi po ako entitled doon. Hindi po ako entitled. Binigyan ako ng pagkakataon, katulad po yung binasa natin scripture, no? Kung lalapit ka sa akin, hingi ka ng kapatawaran, magsisisi ka, patatawarin kita. No? Nandoon, yung repentance po, preparation po yan ng isang tao para siya po ay mapardon, pero hindi po ako entitled doon. Sa isang kulungan, no? Sa isang tao nakakulong, di ba, nandoon na sentensyahan siya, pero nandoon bibigyan siya ng pardon. May entitled siya kasi kung nakitaan siya na may yung ilang taon na nakitaan siya na gumawa ng mabuti o wala siyang ginawang kalokohan, entitled siya sa pardon. Pero ito, iba po ito. Iba po ito sa ating Panginoon. Masasabi ko, hindi po ako worthy. Pero nandun sa habag at biyaya ng Panginoon
At dahil sa kanyang pag-ibig, no, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa akin at para sa inyo. Amen po. At nandoon, binigyan ako ng pagkataon na makapagsisi, makapagbago, at talikuran yung aking buhay. At ngayon, lalakad na ako ng pasulong, nakasama ko ang Diyos, nakasama ko ang Panginoong Kristo na ginagabayan ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen po? So, yun po, no? Minsan po, naririnig po natin, no? God loves us unconditionally. Tama po ba? Narinig po ba natin yun? God's love me unconditionally. Unconditional. Kaya po ba? Pero po nung pinag-aralan ko siya, medyo delikado po siya. Kung ibabahagi natin, God's love you unconditional. Anong ibig sabihin nun? Mahal pala ako ng Panginoon, unconditional. So pwede pa rin pala akong gumawa ng kalokohan. Ganun ba yun? Hindi po ganun. Totoo. God loves the sinner and He hates the sin. Tama po ba? Narinig po natin yan. Tama po ba? Narinig po natin. Tama po? God loves the sinner and He hates the sin. Tama po ba? Pero sino po ba ang dinadala sa impyerno? Yung sin? Hindi. Yung sinner. Sino po ba ang dinadala sa impyerno? Yung sin o yung sinner? Kita niyo po? Ngayon po, kaya nga po, no, minsan kailangan yung pagbabahagi po natin, kailangan buo. Hindi kulang-kulang. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal na mahal ka ng Diyos unconditionally. Hindi pwedeng basta ganun lang. Na kung saan sa iba, iisipin nila, mahal pala ako ng Panginoon. Kahit ganito pa ang ginagawa ko. Kaya ngayon, doon pumapasok yung hindi ko po alam yung idea, no, something ganun, na yung kontrobersya, na yan nga po, minsan, sinare nga ni Pastor Nex, so kahit sa kasulukuyan po dito, no, you once saved, always saved. Na kung ikaw, humingi ka ng repentance, pinatawad ka na, kabuuan. Hindi po ganoon. Continue po. Kasi po, ito na po, last po. Sa 1 Chronicle, tama ba? 1 Chronicle 28:9. Sa 1 Chronicle 28:9, si David, sinabihan niya ang kanyang anak, sino? Si Solomon. 1 Chronicle, chapter 28, verse 9. 1 Chronicle. Chapter 28, verse 9. Yan. At ikaw naman, Solomon, anak ko, si David po nagsasalita po dito. Ito po At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at, sige po, pag-iisip, sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at naunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin Kanya. Ngunit, kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya. Ito masakit. Magpakailanman. Kung tayo tatalikod sa ating Panginoon, sabi doon, itatakwil ka niya magpakailanman. Amen po ba? So dapat araw-araw nandun lagi yung ating paglapit sa ating Diyos. Para mas lalo natin siya makilala, paano po? Para mas lalo natin siya makilala, yung kanyang pagiging Diyos, paano po? Magbasa po tayo ng Bible. Magbasa po tayo para mas lalo natin siya makilala. At ganun din naman, i-meditate po natin. Ngayon, kung nahihirapan kayo, maunawaan yung kanyang salita, at kayo lang mag-isa, meron po tayong mga prayer meeting, Bible study. Ayun po ba? Ano pa pong may dadahilan natin? So yun po, Kaya nga po,
wala po tayong pinagkaiba doon sa mga tao na kung saan diyan sa labas at sa atin na nandito, masabing bigla na lang mawawala. Pero pinakamalaking pagkakaiba po natin, ready po tayo. Kailangan ready tayo. Amen? Mamaya po, habang nagsusoking tayo, surrender po natin lahat. Surrender po natin lahat. Dahil po mamaya, pag uwi natin, matutulog po tayo. Kahit anong gawin niyo pong pagpupuyat, uminom kayo napakaraming kape, matutulog pa rin po tayo. Amen? Matutulog pa rin po tayo. Ipipikit pa rin natin ang ating mga mata. Pero dapat, ready tayo. Amen po ba? Unless we repent, sabi doon ng Panginoon, mapapahamak din po tayo. Amen po ba? Ganyan po ka-importansya yung repentance. May natutunan po ba tayo, mga kapatid, kung gaano kahalagang repentance? Amen. Sige po, tayo po tayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amin, dakilang Diyos Ama. Salamat po sa inyo po salita. Panginoon, salamat dahil pinaunawa niyo po sa amin yung kahalagahan, Lord, ng repentance. Lord, necessity po ito sa amin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak po ninyo. Kung saan, Lord, sa aming araw-araw na paglakad po namin sa inyo. Lord, nandoon na hindi po namin may iwasan na kami po'y nadadapa sa labas. Kahit minsan, Lord, nadadapa kami dito sa loob ng church. Pero ganun pa man, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba. Patuloy po kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon, at nagsisisi. At Lord, patuloy nagpapabago. Lord, salamat kung pinapalo niyo kami. Dahil nandoon, Lord, pinapakita niyo na kami nga po'y minamahal niyo. Kami nga po, Lord, ay tunay na anak niyo. Lord, tinuturuan niyo nga lang po kami. Kung kami po ay inyo pong pinapalo, dapat aware po kami na makita namin na yun ay pagpapakita ng inyo pong pagmamahal sa amin. Ama, wala po kaming pinagkaiba doon sa mga pinapatay ni Pilato at doon sa mga taong nabaksakan, Lord, sa Siloe. Lord, hindi sila mas guilty kaysa sa amin. Wala po kaming pinagkaiba, Panginoon. Lahat po kami ay makasalanan. Lahat po kami nagkasala, lahat po kami, Lord, ay hindi nakaabot sa inyong pamantayan. Kaya nga po, salamat dahil binigay niyo po ang inyong pong bugtong na anak na aming Panginoon Kristo. Sa Kanya, sa pamamagitan po niya, Lord, kami po ay nakalapit po sa inyo. Nakatawag po kami ng Ama, Ama. Lord, sa pamamagitan po kanyang kamatayan, pagdanak ng kanyang dugo. Lord, sa pamamagitan ng kanyang dugo, Lord, nandun na kami po'y napalaya sa amin, sa paghingi namin mga kasalanan. Ama, salamat po. Lord, tulungan niyo po kami sa araw-araw na kami po'y maging aware, Father God, na pagsisihan namin yung mga bagay na hindi mabubuti para po sa inyo. At ganoon, Panginoon, kung meron man pa man po sa aming mga puso at sa aming pagkatao, Panginoon, na kahit na kami po ay may relasyon na po sa inyo, Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Lord. Katulad nga po, Lord, yung repentance na ito, Lord, hindi ito kusa ng galing sa amin. Lord, it's a gift, Lord. Galing po ito sa inyo. Kaya nga po, tulungan niyo po kami na ma-surrender ang lahat ng mga bagay na marurumi sa aming puso. Sa ganon, Panginoon, ang pusong ito, Panginoon, ay nandun, makikita niyo po yung kalinisan. Dahil nandun po ang aming Panginoon Kristo at nandun sa inaninirahan. At sa ganon, Panginoon, alam po namin that no matter what happened, Father God, we are ready. We are ready, Lord. Lord, we are unworthy, Father God. But, nandun, Panginoon, dahil sa ginawa po ng inyo pong anak, na aming Panginoon Kristo, kaya po kami narito.
Salamat, salamat Panginoon. Salamat Lord sa inyo pong salita. Salamat Panginoon. Salamat po. Pinupuri namin kayo dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.